Mga kababayan, lahat po tayo ay nag-aabang para sa darating na ikatlong sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago muna yan, makakasama po muna natin ang political analyst na si Professor Antonio Contreras para pag-usapan ang mga aabangan at hihintayin na pag-uusapan sa darating na sona. Magandang umaga po, Professor Antonio Contreras. Magandang umaga. Alright. Sa inyong dalawa. Alright. Professor, lahat po tayo ay inaabangan na ang magiging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa kanyang third SONA. At bawat Pilipino po siguro ay may kanya-kanyang hiling na mabanggit mamaya sa SONA. Bilang isa pong political analyst, Professor Contreras, ano po sa inyong palagay ang mga dapat na mga, kumbaga, mabanggit ng Pangulo na alam po natin na hinihintay din po ng ordinaryong Pilipino? Professor. Siyempre, ang dapat na unahin niya yung malapit sa bituka, yung ekonomiya. Kasi yan yung malaki ang dating sa tao na pababain ng presyo ng mga bilihin, sana maging sapat ang supply ng ating mga pagkain, meron tayong kasiguruhan sa pagkain. Importante yan. At pataasin natin ang sahod. Siyempre, yan ang laging iniisip ng mga tao. At sino bang aayaw ng mataas ang produktibidad, mababa ang presyo, mataas ang sahod. Yan ang una dapat na banggitin ng Pangulo. At pangalawa, yung nangyayari sa ating bansa ngayon in relation to the West Philippine Sea, tungkol sa China, importante din nating tingnan yan. Importante mabanggit ng Pangulo yan, paano yung ipagpapatuloy ang kanyang pulisiya sa pakikipag-ugnayan natin sa China at sa ibang bansa. Paano natin iiwasan ang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea habang minamantin na naman natin ang ating pagiging sovereign country. At siguro ikatlo yung kapayapaan sa bansa, yung pagkakaisa, ituloy natin. Well, Professor, sinabi mo ang interes ng ating mga kababayan, yung malapit sa sikmura, yung mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Ang highlight po last year, 2023 SONA, ay yung binanggit po ng Pangulo na economic growth na 7.6%. Ano po ang ibig sabihin nito para sa pangkaraniwang Pilipino? Alam mo yung 7.6% noong 2023 yan, unfortunately, nung itong early quarter ng 2024, medyo bumaba, naging 5.6, 5.7 lang. But it is still the highest in Asia, one of the highest, if not the highest. Alam mo yung pagdidetermina ng growth rate, yan po ay mahirap maging willed lang ng isang Pangulo sapagkat maraming moving parts yan eh. May mga bagay-bagay na kontrolado ng Pangulo, may mga bagay-bagay na kontrolado ng ibang mga puwersa sa markets, sa global markets na wala sa control natin. And in fact, within the Philippines, marami din tayo mga issues na kailang isabatas, katulad ng minimum wage. Yan ay dapat isabatas yan. Kahit yan ay gusto ng Pangulo, kailangan niyang bigyan ng basbas ng Kongreso. So maraming actors dito. Ganun pa man, patuloy pa rin nating tinitingnan ang pagtaas ng antas ng ating ekonomiya. Kung kumpara mo sa nangyari sa pandemic, ay malakas naman ang ni-rebound natin sa ngayon. Pero ang sinasabi ko dito, hindi porket, kunyari, tataas ang sweldo ng minimum wage, kailangan may gawin ding hakbang para maiwasan natin ang pagtaas ng presyo ng bilihin sapagkat yun ang epekto kapag tinataasan mo ang wages ipinapasa ng producer sa consumer ang presyo ng pagtaas ng cost of production kasi bahagi yun ng cost, yung sweldo. At paano rin natin maiwasan yung inflationary effect ng pagtaas ng demand dahil nga maraming pera ang tao dahil tataas ang wage, ay di siyempre tataas din ang presyo. So maano yan parang jigsaw puzzle yan. Kailangan balansehin at komplikado dahil hindi lamang bagamat ang Pangulo itong gusto niya, itong sasabihin niya sa SONA, hindi lamang siya ang involved at hindi lamang siya yung may kapangyarihan para gawing real ang isang wish sapagkat ang SONA ay wish list din yan. Alright, Professor Contreras, malapit rin na usapin sa ating Pangulo itong pagdating sa sektor ng agrikultura, ang kapakanan po ng ating mga magsasaka. At marami ring mga nabanggit ang ating Pangulo sa kanya mga paso na tungkol sa usaping ito at marami na rin nagawa ang gobyerno tungkol sa sektor na ito. How are we, the Philippines, in terms of the sector ng agriculture at ganin na rin sa pagprogreso ng buhay po ng ating mga Pilipinong magsasaka, Professor? Importante ba ang food security sa atin sa ngayon? Sapagkat marami tayong
mga hinaharap na mga hamon katulad ng tayo po ay prone sa climate change, prone po tayo sa extreme weather events. So ang productivity natin sa agrikultura ay laging held hostage na mga nangyayari kaganapan sa klima, bagyo, ang pagbaha. So importante maging scientific ang basis natin sa agricultural production, maging sustainable. At dito natutuwa ang marami, lalo na kami sa larangan ng siyensya, sa universidad, sapagkat ang Pangulo ay nag-invest sa science, nag-invest ng pera sa research, sa pananaliksik at sa pag-develop ng mga technologies na kung sa bagay nga natin magiging smarter ang ating agriculture, na kung saan gagamitan na natin ng computer technology, digital technology, satellite, yung tinatawag na precision agriculture, para ma-determine natin kailan itatanim, saan mag-harvest, ma-estimate natin yung damages sa yung mga impending calamities. May mga ganun po tayo ngayong mga teknolohiya. So isa yan sa kagandahan. At nakatulong din siyempre yung nagkaroon tayo ng bagong batas na kung saan pinalakas yung agrarian reform, na kung saan kinundong yung mga pagkakautang ng ating mga beneficiaries. Malaking tulong po yun sa mga magsasaka natin na mabawasan yung kanilang iniisip na mga burdens, mga pasanin. Dahil siyempre pag may utang ka, siyempre kahit sino, masakit ang ulo mo. Pero pag inalisan ka ng obligasyon para magbayad at kinuha na yun ng gobyerno, mas malaya ka ngayon makakapaggawa ng mga mas produktibo pang mga bagay. Okay, Professor, bukod po sa national security at ang paglaban ng ating mga kapulisan at militar sa kriminalidad, kaliwat kanan din po itong pinag-uusapan, yung talagang total ban o pag-alis na ng mga pogo dito sa ating bansa na nagre-resulta ng iba't ibang krimen. Sa tingin niyo po ba sa ikatlong sona ng ating Pangulo, ito po'y mababanggit at babanggitin na dito ang mismong desisyon ng ating Pangulo? Well, actually, may dalawang panig kasi dyan. Sabi nila yung pogo, kung legal, nagdadala ng kita. Pero nakita naman natin sa ngayon na ang pogo, sa halip na magdala ng kita, nagdadala ng sakit ng ulo. Kung hindi natin masisiguro na ang Pilipino makikinabang dyan, at kung hindi natin masisiguro na ang maiwasan natin ang krimen, na maging pugad ng kriminalidad ng pogo, at ang mga nagtatrabaho dyan ay mga dayuhan na mga nagdadala ng problema, ay mabuti pang iyan ay ipagbawal na. Dahil hindi biyaya ang dinadala niyan sa ating bansa. Okay. Professor, we have a new DepEd Secretary, si Secretary Sonny Angara. At ano po sa tingin po ninyo mga dapat mabanggit rin ng Pangulo patungkol po sa sektor ng edukasyon, given that we have a new Secretary heading DepEd? Alam mo, dapat natin tutukan sa sektor ng edukasyon, gawing simple ang curriculum. Tutukan ang pagbabasa, pagsusulat, mathematics, science. Pero huwag ding palabnawin ang pagkamamamayan ng mga kabataan. Dapat yun ang maging tutok ng curriculum. Papataasin ang antas ng basic knowledge. At the same time, we don't lose track of the fact na, alam mo sa ating bansa ngayon, talamak yung minsan walang malay sa kasaysayan, hindi alam kung ano nangyari. At dapat turuan din natin ang mga kabataan na maging critical mag-isip. Hindi lang yung malimit bumatikos, kundi yung critical na kukuha mo ng ebidensya, huwag maniniwala sa fake news, basta gagawa ng isang tinatawag natin ng wise and rational choice in making their own life choices, yung gagamitin yung data. Yan ang importanteng tutukan ng ating educational system. Masyadong complicated ang curriculum, ang haba-haba ng oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa loob ng eskwelahan. At of course, dapat pataasin natin ang antas at kalidad ng ating mga infrastruktura. Ang ating mga silid-aralan ay dapat insulated na kung saan kapag mainit ay hindi masyadong mainit. Kapag tag-ulan ay hindi binabaha. Dapat ay maging future-proof at weather-proof. At the same time, ang mga teachers dapat huwag nating pababayaan. At hindi lang mga teachers, kundi lahat ng mga nagsusupport sa kanila, ng mga administrative workers sa larangan ng edukasyon. Dapat ang kanilang kapakanan ay kalingain natin. Dapat ito ibigyan natin ng tutok para hindi natin sila mapabayaan. Pag sila ay malakas, masaya, naturalmente masusuporta nila ang pagpapalagana pa at pagpapataas pa ng antas ng kalidad ng ating edukasyon.
Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras. At mamaya, sabay-sabay po tayo mag-aabang at makikinig sa ikatlong sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Maraming Professor. salamat, Dayan and Audrey.